Hey guys, here in a nutshell with me, Ina. In this episode, meron naman tayong pagkakataong sagutin ang ilang mga tanong na sinisend po ninyo, kayong mga viewers, whether sa aking PM or email, inanutshellvlog@gmail.com. Guys, preferably, sa email talaga kayo magpadala ng inyong mga queries. Okay? Sometimes, admittedly, nadadaanan ko lang yung mga messages pag kayo po ay nagpapadala ng mga tanong sa aking Facebook, na personal account ko po kasi yun. So just please, as much as possible, send me an email if you want to send any message. Alright? Meron po tayong tatlong sasagutin. Galing po, again, sa inyo mismo. Sasagutin po yan kasama ni Immigration Lawyer Jake Aguilar. Welcome back, Attorney Jake. Magandang hapon. Salamat, Ina. Tagal-tagal ko din hindi Fresh. nakabalik. Ayan, fresh from the Philippines Yeah, may again. Guys, konting jet lag pa. Oo, medyo jet lag ka pa. Si Attorney Jake nagpunta ng Pilipinas parang more than a month ago. And you were there for 3 weeks. 3 Tama weeks ba? na, yeah, yung Oo, initial. guys. Agad-agad siyang bumalik ng Pilipinas to do some, business. Na-miss ko And he agad. was there for another month. So, Yeah. kamusta na, Attorney Jake? Last time kasi sabi mo sa akin, medyo nabitin ka pa eh. Oh, bitin yung 3 weeks eh. Kaya bumalik ako. And then, yung another 4 weeks naman. Pero I think sulit na this time. Medyo nagsawa na din. Kumbaga, okay naman. Medyo nanumbalik yung mga traffic, yung mga sa dami ng tao, mga ganyan. So sabi ko, na-miss ko rin yung Canada. Ayan. Well, okay. Welcome home, Attorney Jake. Salamat. Sige, puntahan na natin yung ating mga emails. Tatlo po ito. Ano ba unahin natin? This one. Yan, okay. These queries deal with different problems, kumbaga, situations, again, all pertaining to Canadian immigration. Okay, sabi nitong una, everybody, lahat ay anonymous, okay? Sabi nitong una, my application is home support worker pilot, gaining experience. Nag-apply ako year 2023, landed April 2024. I submitted my work experience last March 2025. And until now, wala pang feedback from IRCC. Ngayon, inilay out ako ng nilay off siya ng employer. Kasi yung contract daw with them is only for 2 years. Right. But meron daw siyang 3 years sa kanyang work permit. Her work permit will expire next year, March. Sabi niya, I'm currently on EI, Employment Insurance, kasi hirap ako makahanap ng employer. May nag-aalok sa akin ng LMIA, pero medyo malayo sa akin, and pwede po ba ako mag-transition to other work while waiting for my PR? O kaya umuwi na lang ako sa Pinas. Tapos doon na lang daw niya hintayin. Ano daw ba ang maganda niyang dapat gawin? Siya po ay nasa bandang Vancouver. Okay. Of course, Attorney Jake, we all know, no? Marami talaga yung mga nag-apply dun sa yung sa caregiver pilot program nung March 2025. Marami pa rin po ang hindi nakakadinig. Okay, from IRCC. Maraming applications ngayon ang delayed talaga din. Pwede ba siya una tumanggap ng bagong work? Dahil may extra 1 year dun sa work permit niya eh. Yeah, so as far as I know, ano siya, yung industry specific na work permit. So pwede siyang lumipat ng employer. Pero dapat within the same industry yung home care, parang ganun. So yeah, pwede kasi meron pa naman siya, as she said, meron pa siyang 1 year. Or pwede rin siyang, as she mentioned, he or she, I don't know. Pwede rin LMIA kung merong mag-o-offer ng LMIA para sa kanya. Applyan niya ng separate work permit yon, not through her existing work permit siguro. Another work permit yung kailangan niya. So, but anyway, pwede siyang magtrabaho or magpalipat-lipat ng work while waiting for PR. Yun yung main question niya eh. Pwede ba siya magpalipat ng work habang naghihintay ng PR? Naman, pwede. Depende kung meron kang work permit para doon. So sa ngayon nga, ang assumption natin, yung work permit na hawak niya, based kasi doon sa PR na in-applyan niya, is yung industry-specific work permit. So pwede niya pa rin gamitin yun. Tapos dagdagan ko lang kasi sinabi niya rin, or uuwi na lang muna. Actually, maraming
nagtatanong yan eh. So maganda yung question nung ano natin, yung nagtanong. Kasi maraming nagtatanong din sa amin ng ganyan eh, na Mm. ng advice para sa ganyan. So in some cases, I would say yes. Ayun din, parang yan, kakauwi ko nga lang sa Philippines. So, kung nami-miss nyo na yung Philippines, uwi muna kayo doon, puntahan niyo yung mga siyempre mahal niyo sa buhay, ganyan. And sometimes nga din, mas maganda doon sa Philippines kasi mas mababa yung cost of living nga. Lalo yan kung hindi ka makakuha ng work dito kasi nga pahirapan sa Canada, di ba? Yun nga yung mismo mga citizens na ng Canada or PRs, nahihirapan makakuha ng work. What more pa yung mga temporary residents nga. So sabi niya nga rin, siya naka-EI siya, di ba? So ibig sabihin, ganun kalaki yung nakukuha niya. Kumbaga sapat lang siguro para sa mga pangangailangan niya sa pang-araw-araw. So in some cases, sila din ang magde-decide niyan. Pero in some cases, consider din nila na umuwi muna sa Pilipinas, pahinga muna sila, mag-recharge muna sila. Anyway, kasi nga, once na maging PR na rin sila, usually tuloy-tuloy na yan eh. Magiging busy ka na. Usually kung gusto mo nga rin i-improve yung sarili mo, baka mag-aral ka ulit or something, magiging sobrang busy ka na. So, lubus-lubusin mo na habang may pagkakataon ka pang umuwi, subukan mo yun. Baka nga mabuti yun para sa'yo. So, that can be a good consideration din. All right. Ako, I'm curious, no? Although I'm not sure, Attorney Jake, if you are very familiar with the details dun sa caregiver pilot, ano? Will her getting laid off, okay, tapos naka-EI siya ngayon, will it have any impact once yung IRCC biglang, okay, maasikasuhin na yung kanyang file, i-process na? Magandang tanong. So, meron lang naman kasi di bang minimum requirements dun sa experience. Alright. Para dun sa PR. Pag na-meet niya na yun, okay na yun. Kumbaga, hindi niya na kailangan lagpasan yun or hindi rin, as far as I know, hindi rin kailangan na continuous yung employment niya. Alright. So, once na-meet niya na, okay na yun. Kumbaga, she can stop, she can go home, or she can find another job. Pwede na yun. Yan. Okay, so that is for our first email, ano? Ang dami rin talagang nagtatanong, Attorney Jake, I'm sure. Yeah, maganda yan. Maganda nga yan. Para at least, hindi nila kailangan gumastos, di ba? Para sa consultation. Sa totoo lang kasi, ano din, medyo expensive din for some people yung consultation. Oo. And of course, no, we are sharing this episode. Sakaling may ma-pick up din na applicable tip, no, or insights para sa ibang mga sitwasyon. Right. Yung sa caregiver situation, ano, ang dami rin kasi talaga, Attorney Jake, nagtatanong kung kailan ba kikilos ang IRCC sa mga files nila. Okay guys, nobody really knows. No? Exactly. Tinatanong din kami yan, to be honest. Sasagutin namin. Hindi rin namin alam kasi wala naman kaming inside information eh. Hindi naman naglalabas ang IRCC ng information tungkol dyan. So, hindi rin namin. Okay. Let's go to our next one. Yan. Tanggalin ko lang ulit ang aking headline. We are currently preparing our PR application. Nako, ito maganda to. Yeah. My common law partner has a minor child from a previous relationship who lives with the other parent outside Canada. We have been fully transparent about the child. Okay, he has been truthfully declared as a non-accompanying dependent since the beginning of our Canadian immigration applications and has never been omitted. Our concern is the required medical examination. Kahit pala non-accompanying, Attorney Jake, kailangan ng medical. Exactly. So, yun yung ano. Okay. Yeah. Ang problema, sabi niya, despite our efforts, the other parent does not want to cooperate. And the child is under that parent's care. We have documented our attempts through the original messenger conversations, English translations, and a letter of explanation. Would you consider discussing this scenario in your YouTube channel, perhaps with an immigration lawyer or IRCC? Ayan, kasama natin si Attorney Jake para i-discuss yan. So, paano yun? Uncooperative yung isang parent? Yan, gusto ko rin yung tanong na yan kasi very common din yan. Actually, marami nga rin nagpapakonsult sa amin. Ganyan na ganyan yung situation. So, yan libre na kayo na information. So, yeah, hopefully din nga maraming nanonood na yung similarly situated.
Para at least magkaroon kayo ng idea. So, nabanggit na rin ni Ina, yun yung number 1 doon na kahit non-accompanying, kailangan examinin. Oo. Yun yung batas yun yung requirement. So, buong family din kasi yan. So, hindi natin pwedeng i-exclude yung isang family member para hindi ma-examine. Lahat yun required na examinin. And then, pag hindi nga na-examine yung isang family member, hindi makukompleto ng officer yung file niya. So, ang result nun is refusal talaga dapat. Kasi nga, kompleto ni officer yung file. Hindi siya makapag-desisyon Kasi nga, kailangan niya masatisfy yung sarili niya na walang inadmissible doon sa mga family members niya. Paano niya magagawa yung kung yung isang family member hindi nag-submit ng requirements like yung sa medical examination. So, okay, punta na tayo ngayon. So, what to do in those circumstances? Kasi common nga yan na yung other parent, minsan nga bitter, ganon. Or yung iba naman, ayaw lang talaga mag-cooperate. Or yung iba, humihingi ng konting bayad. Based on experience mo yan, Attorney Jake. Yes, oo. Teka lang, bigyan mo naman ako ng something para at least, mga ganon. So, bago ako pumayag. Yung mga ganon. So, problem talaga siya, yun muna. Pero, unang-una, kailangan mo mag-exert ng effort din. Do your best para makuha yung consent ng other parent. But if not, somehow, i-document mo yon. Kumbaga, ipakita mo na nag-effort ka. Kasi yung effort na yon, i-submit mo rin sa officer. Para si officer, kahit pa paano, mai-consider niya yun na, nag-effort naman, pero talagang wala. At least somehow makapag-decide si officer. Minsan kasi pwede niyang i-waive yun somehow na hindi na kailangang examinin yung bata. So magpo-proceed na yung file, yung PR application, even if nga hindi na-examine yung isang family member, which I just said na kailangan yon. So at a minimum, kailangan nyo pa rin mag-exert ng effort at ma-document yun, maipakita mo yung proof na nag-effort ka para ma-appreciate ni officer. So yun muna, yun yung pinaka-importanting masasabi ko ngayon. Mag-effort pa rin kayo at ipakita nyo na nag-effort kayo. And then later on nga, explain nyo, kuha kayo ng letter of explanation as mentioned dun sa letter kanina, para ma-appreciate ni officer. Yeah. And I think in their case, they did, no? Kasi mayroon siyang sinabi na, teka, balikan ko, no? We have documented our attempts. Perfect. Yung mga messenger conversations, pinatranslate pa raw nila, tapos meron silang letter of explanation. By the way, may part 2 pala yung kanyang email, sorry, naputol ko. Next page. Ayan, sabi niya, they'd especially like to understand how IRCC normally approaches a situation where the dependent has been properly declared and the applicant is willing to comply, pero ayun na nga, the other parent will not cooperate. Can IRCC consider the explanation? Yan, ang tanong niya, Bale, no? Magiging okay kaya, tatanggapin kaya yung documentation na kanilang i-sinubmit? Or would they normally request additional evidence or provide an opportunity to respond before considering refusal? Perfect. So actually, mukhang alam niya yung process. So, ganun. Pero case-to-case basis nga, depende sa officer So, hindi natin pwedeng pangunahan yung officer, hindi natin kilala yung officer na yon. It's up to that particular officer kung kailangan niya pa ba ng additional documentation or what. So, just be ready for those. And then yun nga, prepare mo yung file mo as much as possible. Try mong i-convince yung pinakamahigpit na, mag-imaginein mo yung officer na sobrang higpit, di ba? Yun yung i-try mong i-convince. And kung kulang pa rin, then I don't know, depende nga sa kung ano hinihingi ng officer, then i-provide mo na lang. And then yung officer yung magde-decide eventually ang gagawin doon. Masyadong malawak yung power ni officer And then yun, hindi natin pwedeng pangunahan siya Kahit kami, syempre mga lawyers, di namin alam. Wala kaming alam kasi si officer talaga yung magdidesisyon. So, pwede, on one hand, pwedeng sabihin ni officer, hindi ko makompleto yung file, refuse kayong lahat, gano'n. Pero medyo harsh yun. So far naman, I can let you know na bihira ako makikita ng officer na gano'ng kahigpit. May puso pa rin, tao pa din sila. At some point nga, kung yun nga, minsan kahit kami, doon namin dinadaan na, ito tao din naman.
medyo Yeah. antigin natin yung puso niya, maawa naman siya. Right. At least na nag-effort ka naman. Kaya again, napaka-importante nung maipakita mo na nag-effort ka. So, nag-effort ka, wala ka na magawa. So, kawawa naman kayong lahat kung mare-refuse kayo dahil lang doon sa isang bagay na wala naman sa control nyo nga, di ba? Kasi nga, ayaw I see. So ganun ang pag-explain or pag-approach doon sa officer. Right. So in similar cases that you've handled, Attorney J, hindi naman, may pagkakataon naman na hindi naman nare-refuse. Malaki actually, malaki. Nakukumbinsin nyo naman si officer. Malaki yung chance. Most officers nga, I would say, napagbibigyan nila. Nga lang din, be aware, ito na lang din, lalatag ko kahit pa paano. So, assuming nga na mag-proceed yung yung PR application, ang isang parang negative result pa rin nun, baka hindi mo na may sponsor yung bata na hindi na-examine. In the future, just in case. That's another result. Pero sometimes, okay na compromise yun, at least kayo natuloy. Naging PR yung applicant. So, parang compromise yun somehow eh. Right. And in other cases then, pwede pa rin i-sponsor. So, yun yung, I would say, best case scenario, na okay, accompanying muna yung bata for now, but later on, pwede mo pa rin i-sponsor. Right. Yun yung best case scenario. But the other one is yun nga, baka payagan kayo na makatuloy, maging PR kayo, pero yung bata na hindi na-examine, hindi mo na siya may sponsor. Curious ako na Attorney Jake, no? Bakit kaya nga naman, ano kaya mga apprehensions ng mga ex-partners, why they would not let their child nakwento mo yung ilan kanina, no? Nabanggit ko yung iba. Ito yung gusto kong idagdag na hindi ko nasabi. Yung isa is ayaw lang nila yung anak nila mapahiwalay sa kanila. Di ba? Kasi nga, pagka na-examine na, iniisip nila, baka kunin niya na. Parang ganun, kunin niya na doon sa Canada. Wala na. Kumbaga, ako nagpalaki nito, ganyan. Ayaw lang nila mapahiwala, yun nga. So, may fear. The reason kung bakit ayaw nila mag-cooperate. Aside from yan, nabanggit ko na kanina, minsan nga, bitter, parang, bahala ka sa buhay mo. Ako gagambalain dito. Hiwalay na tayo. Bahala ka dyan. Yung, bukod dun sa mga ganon, yun nga, yung fear na mahiwalay yung bata sa kanila. Alright. Okay. So, we'll move on. Yun yung pangalawa natin. Dito na tayo sa third and last for our episode. Binura ko lang yung ilang mga agencies na minention sa kanyang email since, wala naman tayong side dun sa kanila kung babanggitin ko pa. Okay. Our family of 4 has been living in Singapore since 2016. Husband came here first in 2014. He was offered by his company here relocation to their Toronto office, which he accepted and move is tentatively scheduled sa November 2026. Okay, wala pa pala dito, no? Yung merong inassign daw na agency for their tax and immigration services and another agency for their relocation services. Upon speaking dun sa agency, yung magtutulong sa kanila for their immigration, we were told that they will be applying the intra-company transfer pathway for my husband. Ngayon ko lang narinig to, Attorney Jake, And he will get the employer-specific na closed work permit, which will have a 3-year validity to stay in Ontario and can be extended for 2 years if necessary. For our daughter, who was born on September 4, 2009, we learned that her visa will be visitor visa because she already completed her 4-year secondary education and is currently enrolled sa isang post-secondary school. Okay. As a first-year student, if ever she gets into uni sa Ontario, she needs to apply raw for a student permit herself. Kaya po, we have requested to apply for student permit so that she can still get into grade 12 here in Canada to prepare for uni in Ontario and will be able to prepare for that. Sabi niya, we have a lot of questions and in desperate need of guidance, what to do. But our primary concern is yung kanilang daughter
kung ano yung magiging sitwasyon. Sabi niya, I'm unsure if it was right that we requested for student permit. If she really needs to be in uni, would we be granted international fee exemption if we apply for it with her father's work permit? Yan. Okay, medyo mahaba, no? Okay, Attorney Jake, Maganda din what yan, do you maganda think? din kasi Oo. marami ring may similar situation na ganito. Especially doon sa sa mga bata, sa mga anak, ang iniisip nila diyan talaga din is ano ba, study permit ba o visitor visa lang. Mhm. Ang best practice is student permit or study permit. Okay. Yung pinaka maganda kasi para walang kasi anyway mag-aaral naman talaga sila, di ba? Ano bang gagawin nila dito? Ano bang gagawin ng mga bata? Siyempre mag-aaral. Hindi naman pwedeng tumambay yung mga bata dito. So, study permit yung best practice dyan para wala ng uncertainty kung pwede ba sila mag-aral o hindi. Okay. And then ito na lang, dagdag ko ng konti. Supposedly daw, which is Canada, signatory din dito, yung education daw, right of the child. Hindi lang privilege, right daw yan ng child. Hindi kailangan ng mga status, immigration status para yung bata makapag-aral. Pero yung implementation niyan nga, it can be complicated. Depende rin sa school, paano nila i-implement yan. Some schools don't Exactly. accommodate. Exactly. And from what I know, the younger the child, mas malakas yung parang right niya. Okay. Kumbaga yung mga nasa kinder, grade 1, minsan nga hindi masyado mahigpit din yung mga school kahit walang status. Pag-aralin mo grade 1, kawawa naman, parang gano'n. So, yun yung supposedly, again, signatory yung Canada dyan. Education nga is the right of the child. So, meaning below 18, kumbaga minor. Pero, yung CIRCC din, naglabas sila ng information na, well, as much as possible, mag-apply na lang ng study permit para nga walang uncertainty. Para yung schools din, maging consistent sila dun sa application. Again, kasi nga, kung walang study permit at visitor lang yung bata, iba-iba yung implementation ng schools minsan eh. Yung iba pumapayag, yung iba hindi. So para maging consistent na lang, it's best na yung bata, applyan mo ng study permit. Okay, pero I think yung concern lies with makakapag-grade 12 pa ba siya dito, Attorney Jake? Or kasi 'di ba sinabi, dahil nasa post-secondary school na daw siya ngayon, ang sinasabi nung tumutulong sa kanila dapat college na siya dadating daw dito. Kaya mag-a-apply siya ng sarili niya. Tama din. Oo. Mag-pa-assess muna sila. Yun yung i-recommend ko dito. Pa-assess muna sila sa schools dito. Get in touch with the school na gusto nilang pasukan. Tanungin nila yung requirement. Ano ba yung requirement para makapasok dun sa program na gusto nila, whether it's a post-secondary or secondary program, grade 12 or what. Tanungin nila yung school. So, dun muna mag-start para alam nila anong study permit, anong ilalagay nila sa study permit, ano yung aaralin ng bata. So, yun na, sa school muna sila makipag-coordinate. And sagutin natin yung isa pa with regards dun sa international fee kasi alam natin, di ba, mas mahal. Yes. Yung national tuition, kumbaga, it's more expensive. Kung hindi ka PR or citizen, parang times 3 or times 4 yung tuition na binabayaran mo. So, ang tanong nung sender is kung naka-work permit yung father is ma-avail ba nila yon. So yun nga din, mas maganda na dun sila sa school magtanong. Pero at least I can give some idea based on ito rin experience sa mga kakilala ko or mga nakakausap ko. Kung nasa PR pathway na yung family or yung bata ganyan, posibleng i-allow sila na kumbaga local rate, hindi international rate. Yeah. So depende nga rin yan. Kaya nga ang pinaka-recommendation ko, get in touch with the school kasi again, pwedeng iba-iba yung interpretation ng mga schools diyan yun lang yung sa pagkakalam ko. Minsan hindi consistent na. Well, correct. May sarili silang policies, paano nila enforce yung mga ganyan. Pero from what I know, hindi kailangang PR or citizen yung bata or yung
yung principal. In some cases, kahit temporary resident pa lang, pero nasa PR pathway na at least, kumbaga may chance na maging PR yung family. Pwedeng i-advance ng school yung parang privilege na yon. Ang i-check nila is lang, Wow. local rate, not the international rate. Oo. Kung wala pa sa PR pathway, medyo I would say baka malabo. Pero just in case, tanungin nyo na rin yung school na makakasagot niyan. I guess, Attorney Jake, tama rin yung advice mo. Tanong nyo na lang dun sa school. Kasi nga, malay nyo, makachempo kayo na ginagawa pala nila. They give the domestic rate for the child of the TFW. Right. Sila lang yung makakasagot niyan. Right. Okay. Tsaka yung sa grade 12, kasi i-assess din siguro yung Correct. yung secondary education or basic education ng bata, di ba? Exactly. Yeah. Kung magka-qualify siya for uni right away. Correct. Yeah. Right. Okay. So, that is it. Nakatatlo na po tayong email query sa sagot ni Attorney Jake. Thank you so much, Attorney Jake. Yung kanyang email, yung nandyan sa ibaba if you wanna get in touch with him. Pasensya na kayo, guys. Nako-confuse ako kung saan ako titingin dito sa camera, kung kay Attorney Jake ba o doon sa mismo camera ng bagong gadget kasi na ating gamit, Baka kung saan ako tumitingin, galaw ng galaw yung mata ko, guys. Sorry, no? Okay, so we will end this episode here, Attorney Jake. Thank you so much. I'll see you guys in the next one. Bye!